tayo po aawil sa Panginoon. Brother Don, tinatawagan po kita rito. Pangunahan mo kami sa pag-aawitan, Brad. Brother Don. Ay, salamat po, kapatid. Thank you. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Sa ating po pagsimula, tayo po ay magsitayo at tumawid tayo ng sa hymn number 114, awitin natin ang Blessed Assurance, Jesus is mine. Yan. Yan. Awitin natin Blessed Assurance na may buong kasiglahan dahil napakasarap pakinggan na tayo ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa Blessed Assurance, the first stanza now. Sing, Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Second verse now. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Last verse now. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Manatili po tayo nakatayo at tumawid tayo ng ligaya ng buhay. Kamayan po natin ang bawat isa. Ligaya ng buhay, and two voices now. Sing. Ligaya ng buhay, kilala mo si Kristo. Siya man babaguhin ang buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay
ng isang awitin. Awitin natin yun sa hymn number 48. Tama ba? Awitin natin yung I Sing the Mighty Power of God. Hymn number 48. Tama. Awitin lang natin from first hanggang third verse. I sing the mighty power of God. And the first stanza now. Sing. I sing the mighty power of God that made the mountains rise. God spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at His command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with His word, and then pronounced them good. Lord, how Thy wonders are displayed where'er I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, that's not a plant or flower, but makes Thy glories known. And clouds arise and tempests blow by order from Thy throne. While all that borrows life from Thee is ever in Thy care, and everywhere that man can be, Thou God art present there. Tayo na po yung mga kapo. Pause, please. Okay, good morning po ulit sa ating lahat. Magandang umaga po. Okay, so okay pa ba kayo? This morning. Okay, at sana ay kasama ko ngayon kayo, no? Sa iisang pananaw na ang linggo ay para pasalamatan, purihan ng Diyos sa umagang ito. Okay, meron po tayo isang visitor this morning. Tawagin natin siya, si Precious Orlain. Diyan ka po ba? Pwede mo pakitayo? Yan. And the people of God say, Amen. Welcome, Precious. Okay? Thank you very much. At meron pa ba tayong mga visitor this morning? Okay. Ano po? Ayan, sa ano po, may, ano po ang name po? Yan, name mo, sir. Yan. Ano no? Daryl. Okay. Sige, welcome natin si Daryl, and the people of God say, Amen. Welcome, Daryl. Ano? At syempre, karamihan naman dito ay mga second timer at regular. Welcome sa inyong lahat, sa mga nandito, no? At sana wala tayong nakakalimutan ng mga bagong muka. Sino bang mga bagong muka dito? Ayan. Bagong muka, si yung nagbabalik o yung dalawa. Joke lang, matagal na yan. Okay. So, fresh from doon pa lang or when kayo nakabalik. Grabe may. Sige. Okay, so welcome din natin pagbabalik, no? Ng dalawa. And of course, ano nga po ang inyo pong name? Sorry, nakalimutan yung name. Opo. Ano po? Ayan, si Salvacion and si Brad na wala. Yan. Okay, yung isa po kasama niya is si Brad na Paul, no? So yan, welcome ulit sa inyo. Meron pa ba na mga nakalimutan at mga bagong balik? Okay.
Bago balik. Brother Manny, di joke lang. Di joke lang. Sino pa mga bagong ano dito? Balik. Okay, I think lahat naman nakuha natin. Wala namang maiwan. Ang pinakaayaw namin ay may na-left out, no? At hindi natatawag. So, this morning, few announcement bago tayo magpatuloy. Tayo ay meron diyang pag-pray natin patuloy yung ating pong project, no? Especially yung ating pagre-renovate ng ating church. And secondly po, ipag-pray natin yung ating mga event sa mga paparating na months. And of course, isa rin sa praying tayo yung YP, special YP Day this February, no? So, wala pang date yan. Kung meron kayong mahanap na date na walang pasok, edi mas mabuti, no? At ayan ay celebration ng mga young people this February. Ipag-pray natin yan, okay? Meron pang isang announcement. Sunday School of Elementary and High School. Mamaya daw kayo 1:30 with your teacher. Okay, kasi kanina nga ay hindi kayo nakapag-Sunday School dahil nahiram natin yung inyong oras. Okay? So, ayan. Wala na bang ibang announcement? Okay? So, I think lahat na anuhan natin. And most especially, bago tayo mag-end sa announcement natin, huwag niyong kalimutan minsan magbaon rin ng mask, no? For safety ng bawat isa. Example yung nangyari last time. Biglaan kasi yun no? So, dahil nasa alert level 3 pa naman yun, ipag-pray nyo ang ating mayon na kumalma siya. Pero as much as possible, maging safe tayo as a precaution. Bring your masks, no? Para safe tayo. Okay? So, this morning sa ating pagpapatuloy ay tayo ay natatawag muna ng isang sis, magte-testimony ka ba? Okay? Okay, sige po. Tawagin natin si Sis Morillo for testimony. Okay? Sige po, sis. Ay po, at sabi rin po ng mga nag-aanong sa likod ay daw ni sis, birthday daw. Uy, birthday mo sis. Oh, amen. Tama ka. Okay, sige po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. No, so, itong testimony ko, meron akong kodigo kasi po napakahaba po nito. So, okay, so umpisahan ko na po. So, babasahin ko na lang po ha. So, buong, po ito. So, pinapasalamatan ko ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa, no, sa pamilya Murillo, no, sa taong 2025, no. So, unang-una, sa bagong buhay na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, no. So, okay, sa lahat ng nangyari, so pinapasalamatan namin ang Diyos, no, sa bagong buhay na binigay sa amin, sa lahat ng nangyayari para sa amin. Malungkot man ito o masaya, sa mga bagay na aming natanggap, maliit man ito o malaking bagay, no. Kagalakan ang aming hatid sa poong may kapal, no. At sa taong 25 na tapos, ang pagpapaaral namin sa bunso namin ay
tapos na po, no? So ibig sabihin wala na kaming pinapagpaaral, no? So talagang praise God, no? At sa biyaya ng Diyos, no, nakaraos din na 2025 no, December 29, so nakaraos din yung kasal ni Maris po, no? Kasabay po kasi no CBC camp, no, kaya hindi po ako nakasama, so wala po tayong okay. Anyway, so praise God pa rin kasi no, para sa Diyos naman yung ano natin. So ayan, sa biyaya ng Diyos, so talagang magulo. Dito na lang po, teka lang ha. Salamat din po sa mga tumulong, no, nung si Maris ay nakapasok doon sa school ng BU, at saka sa mga naging daan po na kaya kami ay nakarating dito sa CBC family, no. So maraming salamat, hindi ko na lamang po sila babanggitin, alam ng Diyos po kung sino-sino po 'yon, no. Ayan. Itong pumasok po na January 26, no? Way back in 2023 po, no? So naghuka ito, tinestimony ko na ito pero uulitin ko, pero kasi meron pong magandang nangyari dito, no? Hindi lang ako nahulog, meron po talagang magandang mangyari na binigay ang Diyos para sa amin, no? So naghukay siya, nahulog ako, at saka no, kumbaga 2023 pa po 'yun, no? Matagal nang nangyari. So ang balon na 'yon sana para sa aming kumbaga bomba, no? Ano ba 'yung tawag doon? Bomba, yung puso, no? So hindi nangyari 'yon kasi nga so walang panahon, so kulang din sa budget. So hinayaan na lang namin itong 2026 na dumating eksaktong January 21 po, no? Biniyayaan po kami ng tubig, no? Umuwi yung aking mga anak, lahat, kumbaga, wala na sa plano po yun, nakalimutan na nga namin kasi matagal na yun, no? Bigla na lang po, siguro plano na rin po nila, no? Ang totoo, mahirap, kahit malapit yung tubig sa amin, ang kaso, tinataas pa po namin, umaakyat, nakita niyo po, Pastor, diba, no, nasa baba yung tubig namin, inaakyat pa, lalong-lalo na ako kasi nahirapan din po ako kasi, no, ako naiiwan lagi, so nag-iigib, hirap po talaga. So pero parang wala na rin sa isip ko, tinanggap ko na lang din, no, kasi party na rin yan ng pamumuhay, no, namin, no. So pero talagang napakabuti ng Diyos, no. At itong hukay na to, nagiging compost pit na nga lang no. So wala na. So napakabuti ng Diyos. Bakit? Binigyan kami ng tubig at napakalakas pa po, no, sa loob ng bahay, no. Talagang kompleto po, no. No, so talagang praise God, napakabuti ng kanyang ginawa sa amin, no. So kumbaga yung plano namin noon hindi talaga para sa amin muna yon. Kumbaga meron siyang perfect time na binibigay sa amin, no. Meron siyang magandang ibinigay sa amin, which is ito yung tubig. Yun palang plano namin, hindi pa pala yun, no, hindi pa pala yun. So kumbaga dito ko natutunan na kailangan pa na nating mag-antay ng tamang panahon na ibibigay ng Diyos, no? Talagang hindi siya late, hindi siya advanced, at nasa perfect time po talaga siya. No? So kumbaga tuwang-tuwa ako, hindi man makita sa loob ng bahay, hindi ko naman pwedeng tumalon, basta deep inside, no, nag-thank you ako kay God kasi yun ang pinakamimiti ko talaga, yung tubig. Although nakalimutan na nga lang. So talagang napakabuti ng Diyos. Maraming ginawa ang Diyos sa amin 2025, pero so kumbaga hindi ko na isa-isahin. Ito lang yung in-announce ko itong tubig po talaga, no? Kasi kailangan ko. So binabalik ko sa Kanya ang mga pagpapala sa pamilya Murillo, at sapagkat ang lahat ng bagay ay galing sa Kanya, ito ay binabalik ko sa Kanya. Purihin ang Diyos, pasalamatan po siya sa Kanyang ginawa sa amin. Maraming salamat po. So, nakalimutan, thank you po. Amen. Okay. Happy birthday kay sis, no? Okay, so meron pa sana siyang special number, at mamaya marinig niyo ang kanyang special number, okay? So, natutuwa ba kayo sa blessing sa buhay ni Sis Rose?
Amen. Glory to God. At lahat tayo ay maraming pagpapala ang Diyos. No, kaya andito tayo ngayong linggo para pasalamatan. Ang focus natin ngayong linggo, bigyan ng puri, bigyan ng glory, no? Bigyan ng pagtataas ang Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ngayong buong week na ito, no? Kaya as we go sa atin pong worship, tatawagin ko pong choir para awitin ng isang classic hymn na ang title nito ay Immortal, Invisible, God Only Wise. Choir please. So, tayo po ngayon ay magbabasa sa 1 Timothy chapter 1:17. And let's all stand up at sabay-sabay tayo magbabasa. Choir please. First Timothy chapter 1 verse 17 po tayo, no? Sabi po sa verse 17, okay? At hintayin natin makataas sila lahat. Okay, verse 17, sabay-sabay po tayo, ready, read. Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Thank you very much. Let's all sit down. Be honor and glory forever. Dapat lang bigyan ng glory ang Panginoon. Hindi natin siya sinasamba dahil sa anong natanggap natin. Sinasamba natin siya dahil kung sino siya. No? Siya ay isang Diyos na makapangyarihan, maawain, isang Diyos na gracious. Hindi niya tayo pinabayaan nung tayo ay makasalanan pa. Sa ating pagkakasala, binigyan niya tayo ng pagkakataon na magbago. Ang sigaw ng Biblia, magsisi. Magsisi kayo. No? At manampalataya kayo sa ginawa ni Kristo na siyang makapagbabayad ng inyong mga kasalanan. Kung sino man ang manampalataya sa Diyos na Kristo ay siyang mabibigyan ng buhay. No? Mga kaibigan at kapatid, ang sabi nga sa Revelation, unto the Lamb, lahat ng glory, lahat ng honor, dapat sa Kanya lamang. Wala nang iba pa ang dapat mabigyan, ma-attributan ng glory at honor. So pakinggan po natin ang awitin ng choir, Immortal, Invisible, God Only Wise.
Magandang umaga po sa bawat isa. At muli sa inawit, ano po, ang Diyos ang nag-reign sa atin. Siya ang pinagbumula ng lahat, nagbumula ng lahat. Kung anong mayroon tayo, galing sa Kanya. Kaya, tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Ano ang sa lahat ng ginawa ng Diyos sa Kanya? Maraming tao kasi nakaakala na ang pagpunta sa simbahan, nakakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos yun. Mga kapatid, maraming pupunta sa loob ng simbahan para lang mawalan siguro sila ng istorbo sa bahay. Ayoko na din sa bahay. Pupunta pa magsimba, baka sakali. Di ba? Pero hindi lahat na nasa simbahan ay kinatutuwa ng Diyos. Bakit po? Judas, laging nasa simbahan yun eh. Kasama ng Panginoon. Pero anong ginawa ni Judas sa kanya? Ipinagkanulo ang kanyang Panginoon. Now, tingnan natin po sa liwanag ng Biblia. Kasi ang panahon nagbabago. Nung ako'y dumating dito, si Eman ay grade 3. Tama? Nandiyan ba si Eman? Okay. At sino po bang mga naalala kong pagdating ko dito ay mga bata pa, pero talagang ang bilis ng panahon nagbabago. Ano po? So, tayo at basahin natin ang aklat ng unang Korinto, kapitulo ay 15. Magtatagalog ako ngayon para sa karamihan. Ano po? Unang Korinto, kapitulong 15 at talataang 51 hanggang 58. Okay, parang magkakastila. Anyway, so purihin ang Diyos sa patutuo kanina at ganun din po sa mga naging busy at ngayon nandito. Harinawa ay pag-uwi ninyo may baong kayong kaligayahan mula sa Panginoon sapagkat ang tahanan ng Diyos nandoon ang pagkain spiritual. Okay? So, from verse 51 ng chapter 15 ng unang Korinto, 1 Corinthians chapter 15, ito po ay paborito ng karamihan. Lalaki at babae ng isang Kristyano ay paboritong memory verse ang 58. Pero magsimula tayo sa 51 sa wikang Tagalog, ating babasahin. Kung nandiyan na po, verse 51, sabay-sabay, makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Kapatid, hiwaga po ang tinutukoy ng Bible. Walang sino mang makakaunawa ito unless the Spirit of God give you wisdom para maunawaan ito upang paniwalaan mo ang ginawa ni Kristo doon. Walang sino mang tao maniniwala kay Kristo sa ginawa niya sa krus kung hindi pa siya inalihan at inayos mula sa kanyang kamatayan bilang patay espiritual, binuhay siya ng Espiritu Santo. Ayon sa Ephesians chapter 2. Okay? Sabi doon ay, hiwaga, hindi tayo lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Excited ba kayo roon? Amen! At ang patunayan yan, maraming pamilya rito, nandito sila dahil mga binago sila ng Diyos. Okay? Next verse, 52. Sa isang saglit, okay? Tandaan niyo po ito ay aking inaasahan. Okay? Ako ay nasa 60s na, at ako kumbaga sa araw, nasa tanghalian na. Malapit na akong maghapon at malapit na rin akong mawala sa mundo. Excited ako rito. Okay? Sabay-sabay. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira. At tayo ay ano daw? Kung totoo kang Kristiyano ngayong umaga, kung ngayong umaga darating ang Panginoon, sa isang kisap mata, sa isang pagblink ng mata mo, bigla kang babaguhin at lulusot ka dyan sa yero, sa kesame, na ang iyong mortal na katawan ay magiging spiritual. Yan po ang tinutukoy ng verse. Next, 53. Sapagkat kailangan na tayo ito'y mga pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. At itong mga may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kayo po ba ay sigurado na kayo po, kung sakali man, hindi pa dumating ang Panginoon, tayo ba ay papunta ng langit? Amen. Next verse. 54. Subalit, ito na po ang subalit. Ba't? Okay? Subalit kapag itong mga pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong mga kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Ang isang totoong Kristyano hindi takot mamatay. Bakit po?
sapagkat ang tusok o ang sting ng kamatayan ay wala na pong kapangyarihan dahil namatay si Kristo. Sa pangatlong araw ng buhay na maguli, ang nakay Kristo ay ganun din ang mangyayari sa kanyang buhay. Amen? Mabubuhay din siya ulit. Next verse. O kamatayan, nasaan ang iyong kapangyarihan o pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Nasaan ang iyong tapang o ang iyong kamandag? Okay? Next verse. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Kaya po mga kapatid, please, walang problema kung di namin kayo nakikita eh. Ang problema, nakikita kayo ng Diyos. May ginagawa kayo ng kasalanan sa iyong sarili, pananagutan niyo yan, at sigurado, isang araw, malulungkot kayo dyan. Okay? Sabi dito, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Okay? Lahat kautusan nasa Bible. Next verse. Okay? 57. Subalit, salamat sa Diyos na ano daw? Nagbibigay sa atin ng victory sa pamamagitan ng ating. Okay po. Kaya mga kapatid, kung totoong binago ka na ng Panginoon, layuan mo na yung tukso at kasalanan. Binago ka na ng Diyos eh. Ngayon, para bang gusto mong ibalik si Kristo sa krus, dahil sa ginagawa mo, nagkakamali ka doon. Okay? Sabi diyan, okay, magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. 58. Dito na po tayo magtatapos. Okay. Kaya nga, mga kapatid, ito ang pakiusap ng writer na si Pablo. Kaya nga, mga kapatid, kung minamahal, kayo'y maging number 1, number 2, number 3, lagi sagad sa paggawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na itong walang kabuluhan ninyong gawa sa Panginoon. Walang ginagawa ka rito na walang kabuluhan sa mata ng Diyos. Kahit yung simpleng nagpunta ka, kahit yung simpleng may ginawa ka rito para sa Diyos, hindi yan walang kabuluhan. Lahat yan ay nakakwenta, nakatala, sabi sa Bisaya, may bilang o may kwenta. Okay? Ay sapagkat anumang ginawa mo maliit man yan para sa iyong Panginoon, nakatala yan doon sapagkat ang 7 aklat doon natalaan ng iyong pangalan, ng iyong mga gawa, mabuti at masama, at ang panghuling aklat doon na nakatala ang ating mga mabuti at masamang gawa ay ang Biblia. Ngayong umaga pag-uusapan natin, nung narinig itong mga talinhagang ito ng mga disipulo nila, ni Kristo, ang tanong ng Panginoon sa kanila, kayo rin ba ay tatalikod? Di nila kaya ang ganitong mga pangangaral eh. Ayaw nila maniwala na si Kristo ay mabuhay na magmuli. Ayaw nila maniwala dito. Baka ngayong umaga mayroon din sa inyong naniniwala na pag tayo ay na kay Kristo, pag tayo mananampalataya ni Kristo, ay mabubuhay tayo ulit. Naniniwala ba kayo rito? Amen. Tayo po'y manalangin na kailang Diyos. Salamat po. Nakaramihan pala sa aking mga kapatid sa lugar na ito na iyong pinapaalagaan sa panalangin at sa pangangaral. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya na kung hindi na dahil sa iyong Panginoon, wala naman kami magagawa. Dahil kung wala kayo sa buhay namin, wala talaga kami magagawa kahit ano, na kahit anong bagay, sapagkat lahat ng mga ginagawa namin ay puro pababa at walang pataas po sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya at kahabagan. Salamat sa mga kapatiran namin nakabalik sa pamagitan ng kanilang mga pagiging busy, sa kanilang mga gawain. Salamat na nakalaya sila doon, na sila ay inuudyokan ng mga gawain nila para sila ay maabala, para hindi makarating sa iyo upang ang kanilang reward ay makaltas, ang kanilang reward ay mawala sa kanilang mga pangalan sapagkat naaabala sila, na-entangled sila, nasasalaputan sila ng mga gawaing lupa. Panginoon, alam namin, kami mga anak mo, ay ang dapat ng aming mga mata ay nakapokus sa taas, anong mga bagay na pangtaas ang dapat naming iniisip at ginagawa, sapagkat isang araw babalik ka na, dahil nandiyan ang kaguluhan sa mundo, ng kaguluhan sa aming lugar, at lahat nagbabago, at tumatalikod ang karamihan, dahil po sa ang pag-asa nila ay ang material na bagay, samantalang kami, ang pag-asa namin ay ang langit, na pinangako mo, Panginoon, sa amin na mga nananampalataya kay Kristo. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Banal na Espiritu, kayo po mag-lead, mag-teach, mag-guide sa amin. Kayo po maitaas, kayo mapangaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Okay, 3 bagay po at isa-isa lang natin, diretso lang tayo para hindi ako magaul sa oras. Okay? Ang katotohanan, mga kapatid, sa umaga ito, okay? Ang hindi natin pwedeng pasawalang bahala, anumang nagawa mo para sa gawain ng Diyos. Halimbawa, mayroon ka lang nakitang kapatid, okay? Nakita mo naglalakad sa daan, at pagkatapos, kapatid, saan ka pumunta? Atin ako doon sa inyo. Nakita mo naglalakad, bakit ka nagpara? Wala akong pamasahe.
nabigyan mo ng pamasahe lang. Pamasahe lang, simple lang. Ang sabi ng verse nating binasa sa 58, pakilabas po ang verse 58, ang ginagawa mo ay hindi walang kabuluhan. Isang araw, nagtanim ka sa gilid dyan ng isang halaman na nakiking paganda sa gawain o sa tahanan ng Diyos. Yan po ay nakatala doon sa gawain ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng ginawa nyo para sa gawain niya ay hindi magiging walang kabuluhan. Lahat yan ay mayroong reward sa mata at sa kamay ng Diyos. Nanalangin ka, lalo na ito pong the best. Unutos ng Diyos yun. Ipinalangin natin sa isa. Well, maraming kabataan, maraming teenager, maraming mga adult, minsan hirap sila makaunawa na mga talinhaga. Kaya nga, inumpisahan natin sa verse 51, dahil ang salita ng Diyos ay talagang talinhaga. Pag sinaging talinhaga, ito po ay hindi maunawaan. Bakit ang Panginoong Jesucristo dinaan ito sa New Testament sa talinhaga? Ang dami mga Pariseo, Saduceo, noong panahon na sunod-sunod sa kanya, binabantayan siya kung paano siya magkakamali. Kaya bawat pangangaral ng Panginoon, idinadaan niya sa parabola para ang mga taong itong mga parasagin-sagin, mga gaya-gaya at mga nagsasabing takot sa Panginoon at nakikilala ng Panginoon na hindi naman gumagawa ng nais ng Diyos, sabi ng Panginoon si Kristo, isang araw, hindi niyo maintindihan ang talinhaga ng Biblia. Pero ba't kayo naunawaan ninyo? Sapagkat ang ibig sabihin, nung kayo ay nakakilala sa Panginoon ang Banal na Espiritu, sabi kanila sa Sunday School, ang siyang nagbaptize sa inyo upang maunawaan ninyo, sinilyuhan kayo nito, at kayo ay nakaunawa, kaya hanggang ngayon, alam na alam ninyo, kahit nagkakaroon ng kiskisan, dahil ang friction ay diniwawala sa loob ng simbahan, dahil mga buhay tayo, alam nyo, nag-uunawaan tayo dahil tayo magkakapatid, at hindi natin kaaway ang isa't isa. Tama? Kaya lang may mga pagkakataon, dahil sabi ko nga kanina, may mga taong mahirap makaunawa kaagad sa talinhaga, minsan dinadaan sa emosyon. Pag medyo napipik ko na, ayoko na dyan. Ang di niya alam, sinusubukan tayo ng Panginoon bilang magkakapatid kung paano tayo magmahalan. Ang sabi ng 10 utos, di ba hirap sila 10? Sabi ng Panginoon, o sige, hirap kayo 10, pagdadalawahin ko. Number 1, mahalin ang Diyos sa buong puso, isip at number 2, nagagawa nyo ba? Ano po number 2? Mahalin mo ang iyong sarili. Ang iyong sarili kagaya ng iyong kapwa. Tapos kapatid mo sa dugo, nagalit ka. Ala na. So, ano ang relasyon nito mga kapatid? Ano mang ginawa mo para sa Panginoon? Hindi ng Diyos na nakakalimutan sapagkat lahat yan ay nakatala. Sapagkat, ayon po sa atin dito, pag-uusapan ay, kung sakaling magkaroon ng problema kayo sa pinaglagyan sa iyo ng Panginoon, mananatili ka pa ba sa pangako na iyong mga inaasahan sa Panginoon? Pag-usapan natin ngayon, mananatili pa ba tayo sa kabila ng samot-saring problema sa ating lugar, sa ating pamilya, sa ating simbahan? Okay, umpisa na po natin. Hindi pa nagtatagal ng panahon nang ako po ay napunta rito. Ako po ay nagtatrabaho sa Makati nung araw. Okay? At yung panganay namin, panganak yan. At napupunta ako rito dahil napangasawa ko nga ang aking may bahay na panganay ng pastor sa lugar na ito. At nakita ko kung paano lumaki ang mga batang ito. Pinalangin namin. At maraming tao. Habang pagkagaling na sa high school, college, nag-graduate, nagkakatrabaho, nag-aasawa, at pagkatapos mag-asawa, nagkakaroon ng pamilya, tumatanda. Yan po ang pagbabago ng mga bagay. Ano po? At sa huli, okay, siyempre, alam na ninyo, pag hindi na kaya, pag mga 90 plus na, 100 years old na, hindi na kayang kumain at hindi na kayang maglabas ng kinain, nawawala na sa mundo, sapat kumbaga ay talagang na-maximize na ang kanyang buhay. Now, ano po ang relasyon nito sa ating mga kapatid? Okay? Ang mga bagay, nagbabago, ang mga tao lumilipat-lipat mula sa kung saan-saan, ano po. Kaya lang, ito ang problema sa panahon natin ngayon. May mga nagsasabing kilala ang Panginoon at alam ang doktrina na Biblia, magaling pagdating sa memory verse, alam nila ang from Genesis to Revelation. Kaya lang, pag hindi nagustuhan ng isang bagay, pag siya ay nag-a-attend sa isang simbahan, ang gagawin niya, lipat. Okay, may narinig ba kayong ganyan? Ako ay naniniwala na sa araling ito, may maunawaan tayo ngayong umaga sapagkat nung paano ako napunta po dito, okay, tumutulong lang ako dito sa ministeryo nung araw sa aking biyanan, bilang biyanan ko sa Pastordaria. Kaya lang nung isa po ay mahina na, nakatayo siya rito isang anniversary,
alam ko present doon po present kayo doon, di ba? Pinatayo, ako dito ni Pastor Garo, sabi, halika dito. Sabi niya dito, mga kapatid, my spirit is willing, but my flesh is weak. Sabi niya, gusto niyo ba yung ginagawa ko? Gagawin ito. So, nagkasundo po ang lahat noon, ay, doon po nagsimula. Parang 2008 yun, kung hindi ko magkamali. Ngayon mga kapatid, okay, 31st anniversary yata yun, kung hindi ako nagkamali. Okay. Inihayag ng Pastor Daria dito yung kanyang desisyon na para bang hindi niya nakaya at gusto isalin ang gawain dito sa akin. At yun po ang nangyari. Nagpasya ang kongregasyon, nagtaas sila lang kamay. Pero ang sabi sa akin ni Pastor Daria, ipag-pray ko lang. Dahil ako may trabaho noon sa Makati. Maganda ang sweldo at maganda ang offer dahil po ako ang Joseph sa office. Pag wala ako, wala silang operasyon. So, therefore, kasi mga kapatid, yun po ay isang bagay na isang naalala ko tuloy ito. Kapag ka ikaw pala ay anumang problema sa iyong pinaglagyan ng Panginoon, huwag ka lang magsasalita. Hintayin mo, tama yung sabi maghintay, hintayin mo kung ano ang nais na Diyos sa iyo yan, apihin ka dyan, pagtulungan ka dyan, huwag ka magsasalita. Doon ka magsusumbong sa Panginoon, huwag sa kanino man. At yung time na yon ay, yung 3 bodega ay nahawakan ko, pati yung pamilya nahawakan. Kaya minsan mga kapatid ay, yung mga bagay na ito, kapag nanatili ka sa Panginoon, anumang gawin sa inong mundo, anumang gawin sa inong mga tao, pag nanatili ka sa Panginoon, ang Panginoon ang gagawa sa buhay mo at magugulat ka dahil doon sa gagawin ng Diyos ay para sa ikabubuti ng pamilya mo. So yun po ang isang bagay dyan. Kaya dito po sa mga bagay na ito na aking binagit kanina, okay, noong panahon na ito nang nagsusulat si Apostol Pablo dito, okay, na nung panahon na ako pinapunta rin, okay, parang nagkaroon ng connection, na nung time na ako nagsimula mag-pastor, mag-handle ng pastorate, okay, talagang medyo crucial, medyo, kung minsan, konti lang kami, at ang dami natin ngayon, siguro nung pagkahapon 5 lang kami, tapos umagay siguro sabi natin mga 10 o 15. Pero alam niyo mga kapatid, hindi pala doon nakabase ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Okay? Kaya dito po sa 1 Corinthians na ito, 15:58, okay, bibigyan natin ito ng 3 school of thoughts o 3 hagdanan para maabot natin ano ba ang nais ng verse na ito sa atin. Ano bang nais ipaharating? Ano bang nais nating matutunan dito? Okay. So number 1, kung ano lang dyan po, at pakisulat na lang kung wala na yung aking binigay na ipasusulat dyan. Number 1, ito ang nais ng Diyos sa atin. Ayon sa verse 58, sabay-sabay po natin basahin sa Tagalog kung nandiyan pa. Sabay-sabay. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, ano daw? Tatag kayo. Number 2, huwag kayong matitinag at laging masagana sa gawain ng Panginoon sapagkat dumarating panahon. Siguro kung kunin natin, naka-20 na rin po ako rito, dumarating talaga yun eh. Parang tinatamad ka, parang nanghihina ka na, parang ayaw mo na. Isa nga, gusto ko nang bumalik sa trabaho. Pero alam nyo, ang salita pa rin ng Panginoon, ang salita pa rin ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Sapagkat, sabi dito, sapagkat alam ninyo, na ang inyong pagpapagalay daw, ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Ito po ay magandang sinabi sa atin na pangako ng Biblia, na sabi ni Pablo, okay, maging matatag, hindi natitinag, ang ibig sabihin, manatili tayo at huwag sumuko. Ano-anong problema ang darating? Okay. Isa na pong problema sa isang pamilya, si Job. Alam niyo ang nangyari kay Job, di ba? Nagbi-birthday ang kanyang anak, 7 yun, araw-araw may birthday. Kaya nung napansin ito ng tatay, sabi niya, Panginoon, nag-ayuno siya mismo, hindi alam ng mga anak niya. Nagbi-birthday mga anak niya, nagsasayahan, kung anong ginagawa, nagkakainan. Pero yung tatay nila, bilang pastor ng pamilya, kung may mga tatay po dito, nakikinig po ba kayo mga tatay? Ikaw na leader sa tahanan mo, dapat pinagpipray mo ang anak mo, baka nagkakasala na yon at wala kang ginagawa. Mananatili ba tayo sa kasabihan o sinasabi ng Biblia sa ating mga tatay? Amen po ba? Okay, sana manatili tayo. Kasi dito po, unang nating babalangkasin at titingnan, ang nais ng Diyos, number 1, na mananili tayong matatag sa anumang problema. Kasi bakit po? Si Job, isa po ito, para Old Testament, pastore, okay na, walang problema kasi ang buhay ni Job, kung ating titingnan, pareha sa atin eh. Biruin mo, nung nakita niya kanyang misis, na siya po ay namatay na yung kanyang mga anak, nasunog yung kanyang mga
poultry, yung kanyang mga bakahan, lahat, pati mga tauhan niya, nangawala dahil sa isang hangin malakas. At tapos itong tatay na ito, si Job, ay tinubuan ng maraming pigsa. Alam niyo ang sabi ng asawa niya, doon mo makikita minsan pag pray natin, na hindi magkaroon ng matang ganito ang mga kababaihang mga nandito simbahan ito. Sabi niya doon sa asawa niya nung punong-puno na ng pigsa, wala na silang kabuhayan, wala na, natunaw, pati mga anak niya, wala na. Sabi niya, isumpa mo na ang Diyos mo, pinababayaan ka na, Job. Kaya sinagot siya ni Job, oy, babae, hubad ako nang galing sa aking Panginoon, hubad akong babalik. At ang sabi ni Job, ito ang pinakamaganda at paborito ko to. Sabi ni Job sa kanya, Panginoon, patayin mo man ako itong araw na to, patuloy ako magsisilbi sa iyo, sapagkat ang buhay ko ay sa iyo. Yung pang totoo yan. Kaya dito po, number 1, tingnan natin, ang nais ng Diyos manatili tayong matatag. Sabi ng verse 58. Bakit po? Okay, una, letter A, ang Biblia ay naglalarawan ito bilang, inilalarawan ng Biblia na bilang matatag sa paniniwala. Paniniwala sa ano? Okay. Maraming mga Kristiyano nagsabi, ay, Kristyan na po ako, matagal na eh. Pero ang paniniwala mo bang yan, nakikita sa iyong pagkilos? Nakikita ba yun sa iyong paggawa? O baka naman ibang nakikita nila pag nandun ka sa labas at kasama mo ang mga barkada mo, baka sasabihin, ay, pambira si kapatid, oh. Sabi niya, Kristiyano siya. Yun po ang pinapatunayan dito ng Biblia, sabi rito, na ang Biblia nagsasabi, manatili kayo kung ano ang totoo na yung tama, kasi mga kapatid, nakakaya. Ang Panginoon, binago na tayo, pero ang ating ginagawa ay patuloy doon, nakakaya sa mata ng Panginoon. Pangalawa, okay, dito ay mapagkaroon po tayo ng tinatawag na, maliban na ito yung nagiging parang naglalarawan, ang verse 58, pangalawa, na magkaroon tayo ng determinasyon sa pagsunod. Yung determined ka ba? Talagang desidido ka, kumbaga. Sapagkat maraming nagsasabing Kristiyano sila, hindi mo talaga makita sa kanilang action. Minsan nga po, isang pinag-pray ko eh. Marami tayong na-train, kung tutuusin. Marami tayong preachers. Sana isa lang sa kanila. Sana isa lang sa kanila sa kanilang mga offices. Kung di man sila pupunta doon sa kanilang mga ministry, sa lugar para mangaral, doon sa kanilang pinagtatrabuhan, doon ang aking prayer, mga kapatid. Sana samahan niyo ako rito. Hindi ko sila pipilitin, sapagkat na-train na natin sila eh. But the point is, ang mga ito ay hindi makakapanatili kapag ang ating mga prayer ay na-focus na sa atin na lang. Hindi na natin sila pinagpipray. Pag-pray natin sila, bakit isang araw habang sila nagtatrabaho, ang Holy Spirit ay kukonvict pa rin sila para sila makagawa at hindi sila makawala o hindi sila tumalikod doon sa pangako ng Diyos, doon sa pangako ng 58 na yan, na ang sabi niya roon ay huwag tayong maghihinawa sa paggawa, sapagkat lahat ng ito ay hindi masasayang. Ano pa pong mapansin natin dito, pangalawa? Okay? Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Letter B. Ito ay may kinalaman sa tapat na paglilingkod. Okay? Ibig sabihin niyo ba, Pastor, para maging matapat kami sa paglilingkod, lahat ng araw na dito, hindi ko po sinasabing ganon. Nagtrabaho din po ako at nagsiserve din ako sa church. Okay? Habang ako ay nag-uopisina, napunta ko doon pag prayer meeting. Kaya nga lang yung po ang number 1 ninyong magiging kasagupa. Nasagupa ko na rito. Kung kailan Miyerkules, ang lakas ng ulan, di ba? Napapansin niyo ba yan dito sa atin? Ganon din sa Metro Manila eh. Ay nagmumotor kami maghapon kasi ayaw ko mag-4 wheels doon dahil hindi ako makakano sa traffic. Pag magpe-prayer meeting na, pag alas 3 o alas 4 na at papunta ka na ng simbahan, aba, nagdidilim ng langit. Sasabihin na kagad ang isip mo, mababasa ako, baka mapasma ako. Amen. Nagkaroon na po ba kayo ng ganito? Yun po ang sinasabi dito na ang ibig sabihin, ano ba ang ibig sabihin dito sa atin? Ikaw ay sinasabi mong gusto mong maglilingkod sa Diyos, tapos may kunting problema. Alam niyo, may paraan doon na ginawa ako nung huli na talagang hindi ko na kaya. Ako na yung sinusunod sa konsensya ko. Sabi mo, Kristiyano ka, tapos ito, ulan lang, takot ka. Ginawa ko, naghahanap ako ng tindahan, binabayad ko yung motor ko, hindi ko pa bang iwan, tumalikan ko bukas. Kasi uuwi ng prayer meeting sa Manila ay 9 na yan. Okay, 9 na. So, ganun po ginagawa ko. Nagbabayad ako ng motor, binapark ko doon sa tindahan niya, babalikan ko yun bukas na. So, may paraan. So, dito po ay tinutuloy. Ano ba ang ibig sabihin nito sa atin? Ang sabi ng Biblia, na nais ng Diyos manatili tayong matatag. Saan? Sa
kakaroon po ng pagiging matatag o faithful doon sa kanyang mga pangako sa atin na ang sabi ng Panginoon, kahit sa Old Testament hanggang sa New Testament, huwag kayong kakaliwa, huwag kayong kakanan. Kapag sinabi ng Panginoon ay doon lang tayo, ay doon po siya magbibigay ng maraming pagpapala sa atin. Pangalawa, sa letter B natin, particular niyang sinasabi dito na tayo ay dapat sumagana sa bawat ginagawa natin. Yung parang excited ka. May mga, alam niyo po ba na nangyayari sa panahon ngayon, maraming nagsisimba, lalo na sa mga anak natin nung araw ng mga maliliit pa na, hindi pa nila naunawaan. O anak, gising na kasi magsisimba na tayo. Iiyak yan kasi gusto pa nila matulog. Yan po ay isang bagay na ayaw pa nilang maglingkod. Tama? Pero kapag tayo po at kayo mga kabataan ay umabot na doon sa edad na alam nyo na ang mabuti at masama, may responsibility na kayo, may pananagutan na kayo sa Diyos at magsasabi kayo Kristiyano na tapos konting bagay ay hindi yung paglabanan. Yun po ang sinasabi dito ng una nating paksa. Manatili kayong matatag sa lahat ng bagay na ito. Bakit po? Sapagkat isang araw din natin alam, okay, ang gawain ng Diyos ay mas mahalaga kisa sa nais natin sa lupa. Mga kapatid, imagine ninyo ang konti, di ba? Bakit mo pupunuin ang lahat ng lupa sa Pilipinas bibilhin mo? Ano ang purpose mo? Di ba? Kung halimbawa may pera ka. Hindi ko naman ibig sabihin na ibubuhos mo doon ang ayaw. Kundi lang, may mga taong nag-iisip minsan na ang gagawin ko ay ganito. Is magiging strong ang aking resource ng aking iiwanang mga anak para hindi sila king kawawa. Hindi po yan doon ang ating dapat focus. Ang focus dapat nating mga Kristiyano, may Diyos na nagbabantay sa kanila. Na hindi natin kayang hawakan sila, maging possessive tayo doon sa mga bagay na material para sila ay sumunod sa atin. Hindi po yan kaya ng ating mga kaisipan at kapangyarihan sapagkat may Diyos na nagkukontrol sa bawat tao. Po. So dito ay, ang gawain ng Panginoon dapat mas mahalaga, napakahalaga, kaysa sa lahat. Kaya nga, di ba, sabi ng Biblia, ay i-focus natin ang mata doon sa kalangitan. Bakit po? Mga kapatid, nakita ko na, at salamat sa Panginoon, salamat sa mga nagpipray sa bawat mga estudyante natin, may report sa akin kagabi na gumaganda ang kanilang mga grades. Kahit hindi ko pa nakikita. Ugali dito, mula nung 2010, lahat ng mga nag-aaral pinapakita sa akin ang grades. Ngayon, wala na eh. Hindi ko alam kung bakit nahiya o papaano. Alam mo kung bakit? Ang hindi nyo alam ang sikreto doon, ba't dapat ko makita mag-grades ninyo? Nakiintindihan nyo ba ako? Alam niyo kung pag nakikita ko yun, ipinagpipray yun. Parang yung mga envelope na yun ang inyong ganito, di ba? Oh. Akala niyo to simple lang tong brown envelope na to. Pagdating doon ng mga secretaries natin, dinadalian doon, nakaipon yan. Nilalagay mo sa lamesa at anong ginagawa dyan ng inyong lingkod? Pinagpipray ko po lahat yan. The same with the students, na pag nakita ko ang grades ninyo nandun, ang Panginoon magdadagdagan sapagkat mayroon nagpipray para sa inyo upang kayo ay bigyan ng pagpapala. Baka minsan nakakalimot. Bakit po? Dito po ay sinabi dyan sa panlima nating titingnan, sa punto dito na dapat ay maging matatag tayo. Ibig sabihin nito, okay, ay ang pagtuturo, okay, sa iba ng paraan ng Biblia. Hindi naman po yung dadali mo yung Bible. Hindi eh. Maraming paraan. Number 1 is prayer. Pag-pray nyo po ang isa't isa. Sino po sa inyo nagpipray sa kada kapatid natin? Alam nyo mga kapatid, mas blessed kayo kaysa sa iba. In the term na kayo ay malapit sa Diyos sa pamagitan ng prayer. Bakit po? Ang mga taong madalas kausap ang Panginoon. Okay, ibalik ko kayo doon sa lesson namin tuwing hapon, sa mga hindi nakakapunta paghapon. May 3 uri ang mga sheep, ang mga tupa. Ang number 1 na uri ng mga tupa, yun yung nasa likod ng pastol o pastor. Itong mga tupang ito, tawagin natin silang makukulit. Pag naglalakad ang pastor, dahil nangunguna siya, nandun ang mga tupa sa likod, ito yung mga tupang ano dyan ang kanilang ulo. Ganon-ganon, kinikis-kis. Pinararamdam nila na sabi nila, pastor, ang Panginoon, hindi ako ang Panginoon, nandito lang kami. At ang mga tupang ito, may pangalan yan sa Panginoon. Okay? Kilala niya yan. Kung sino yung mga malalapit sa kanya. Number 2 klase, na pangalawang klase ng mga tupa, ay ito yung mga, yung mga discontentado. Discontented. Kung saan niya gaganon-ganon yun. Saan yung bantay natin? Kain na naman yan. Tapos titingin lang yan. Nandiyan lang yung bantay natin. Sige, parang ganun lang sila. Ang pangatlong uri, ito po yung nakakatakot.
ito yung mga klase ng tupa na umaakyat hanggang doon sa mga tumbang kahoy, dahil madulas yun, minsan nadudulas sila, pag nahulog sila, napipilayan sila. That's the third kind of sheep. Okay? So, alin ang gusto yung klase ng tupa? Kung kayo tupa ng Panginoon, alin ang gusto nyo? Number? Malapit sa Panginoon. Kilala niya yan eh. Okay? Sabi ng John chapter 10, my sheep and they follow me. Okay? I know them and I give them eternal life. So dito po ay, ibig sabihin nito ay ang pagtuturo natin sa kanilang salita ng Diyos, magmula sa tatay, sa nanay, sa mga batang ito, sapagkat ngayong panahon ay grabe na ang pagiging kahit saan na lang. Di ba? Naka-broadcast ito eh. Pagka minsan, nakikita mo yung pagkakaiba ng ano eh, dalawa lang namang klase kasi ang ano natin eh, religion. Christianity at ang isa. Ano yung isang yon? Christianity at alam niyo yan, di ba? Ito yung mga jihad. Dalawang yan. Pag nakita mo sa isang mga organisasyon, laging wala ito at ito ang mayroon. Minsan makikita mo kagad ang pagkakaiba ng dalawa. Now, sa mga kabataan ngayon, mas malakas, okay, ang mga temptation sa kanila. Kaya dito po ay maaari, sa pangatlong titingnan natin na dapat tayo maging matatag sa ating pangako ng Panginoon sa atin ng Biblia. Pangatlo, may pangako sa mga matatag, sa mga steadfast. Sabi ng wikang English, those steadfast, mayroong pangako para kayo maging matatag at hindi matitinag at laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Kasi mga kapatid, bakit? Tingnan nyo, huwag kayo magagalit sa akin. I'm just giving an example. Kapag Sunday, ang dami nating nararamdaman, di ba? Siguro, lalo na yung mga napagod kahapon sa sayawan nila, kung ano pa man yung kanilang ginagawa. So, pag Sunday, ang dami nating nararamdaman. Pero pag Lunes, pagpasok sa office, di ba? Ang aga nating gumigising. Huwag kayo magagalit, di ba? Naramdaman nyo na ba ito? Kasi nangyari din sa akin eh. Pag Sabado at Linggo yan, kang, gusto ko magpahilot. Lagi ko naramdaman. Pero alam nyo, kaya darating sa simbahan ay, alam nyo na, pagdating naman sa Monday, maaga, kasi baka magalit si boss. At mayroon kang, di ba, magbabandik lang kasi. So, ito po ang pagkakaiba na minsan, may pangako ang Diyos sa atin na maging tayo matatag. Pero, pagdating sa mga material na bagay at mga bagay na para sa atin, nagiging tayong mahina. Hindi tayo naging matibay. Bakit po? Sapagkat mas priority natin ngayon, yung mga bagay na nakukuha natin kaagad. Hindi yung pangako pa lang kasi yun ng Panginoon. Di ba? Ano lang pipiliin mo? Yung nandiyan sa kamay mo, yung pangako pa lang. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo, minsan nangangako, napapako. Pero mga kapatid, ang nangangako dito sa salita ng Diyos ay walang ibang ng Panginoon. Amen. Hindi po yan pwedeng mapako lang dyan basta-basta. Kaya dito po ay, maliban na may pangako ang Diyos sa atin na maging matatag, okay, na ang kaalaman ng ating paggawa ay hindi walang kabuluhan, anumang ginagawa mo. Yung simple ka lang dyan na ang pamilya mo ay kumpleto, hindi po yung mawawalang saysay. Sapagkat bakit? Lahat ng ginawa mo para sa family, para may matutunan sila, ay ang Panginoon mayroong nakaanggapay na reward para sa iyo. Tandaan nyo, 5 crown po yon. Isa lang ang para sa pastor. Baka mamaya 3 sa iyo, at yung sa pastor, isa lang, di ba? Mas lugi doon ang pastor. Pero ikaw na membro lang, marami kang ginawa sa Panginoon. Yung 5 crown na ito, baka 4 para sa iyo, hindi ka dyan lugi. Pastor, paano mo nasabing hindi kami yan? Pag-aralan niyo po ang Bible. Okay? So dito ay makita natin ang pangatlo. Sa letter C natin, maaring hindi natin agad makita ang mga resulta ng ating ginagawa. Okay, di ba? Ang tagal na tayo. At least, ako nga naka 20 na, akala mo saglit lang eh. May mga nauna sa akin dito, panahon pa ni Pastor Daria. Pero mga kapatid, tingnan niyo po, maaring hindi natin agad makita ang resulta ng ating paggagawa, pagpapagal sa lugar na ito. At kagabi medyo nag-uusap kami dito. Okay? Alam mo kapatid, ako po ay ang taong hindi ako nagbibilang kung ano ginawa ko. Kasi, ano ba yun? Sabi ni Pablo, lahat ng ginawa ko, tayo lang ng kalabaw yun sa Panginoon. Tama? Lahat ng ginawa natin, wala namang kwenta sa mata ng Diyos. Ang ginanais lang natin dito, na maging kayong matatag, yun po ang sabi ng Bible, na dapat kayong maging matatag sa ating natanggap na kaligtasan, na ito'y mapangaral sa iba, sapagkat marami ang mapapahamak na impyerno at lalo yung kamag-anak mo, nakakatakot yun. Sabi dito ng pangatlo natin, maaaring di natin agad makita ang resulta ng ating pagpapagal. Pero lahat ng ating ginawa, mga kapatid, lahat yan nakasulat doon, sapagkat pagdating natin doon sa judgment seat of Christ,
Ang issue doon ay hindi kaligtasan, kundi ang issue doon, ano ang ginawa mo patapos mo matanggap ang kaligtasan? Nagpabaya ka ba? Yan po ang issue. So dito ay, ngunit sa isang araw ay makita natin na kapag tayo ay lumapit na kay Kristo, ano ang sasabihin niya? Well done, my child. Enter thou. Paano naman yung doon ka? Di ba? So, hindi talaga ligtas yun dahil hindi man siya papapasukin. So dito ay mapasin natin, mga kapatid. Ang sabi niya sa atin, okay, magaling at tapat na, ano ang address sa atin? Anak o alipin? Ang sabi ng Bible, alipin tayo eh. Bakit po? Balik ko na naman kayo doon sa prodigal son, di ba? Yung prodigal son, nung gusto niyang kunin yung yaman ng kanyang papa, di ba? Binigay sa kanya kasi mahal siya eh. Mahal tayo ng Diyos. Tapos nung nakuha niya na yung kanyang gusto, yung kanyang lakas, lahat ng mayroon siya, tumalikod siya sa kanyang Panginoon, tama? At nirayo to living niya ito. Talagang winaldas siya ng walang pakundangan at marami siyang kaibigan. Pero nung nawala siya, wala na rin sa kanyang sumasama. At hanggang sa nagtrabaho siya sa pagpapakain ng ayaw ng lugar na yon. At nung dumating siya doon sa punto, sabi niya, magdidesisyon ako sa bahay ng aking ama. Sa Panginoon natin, na tinalikuran ng karamihan, mayroon siyang mga alipin, pero nagsisandalyas ito, may damit ito. Ako dito mamamatay sa gutom at mamamatay sa lamig. Tatayo ako, babalik ako sa aking Panginoon, sa aking Ama, hindi na bilang anak, bilang alipin. Yun po ang kalagayan natin ngayon, mga kapatid. Bilang alipin tayo ng Panginoon, dahil pangalawang beses na lang tayo pumunta sa Kanya dahil nagkasala ang mga tao, ay tayo po ay magkakaroon pa rin ng gantimpala sa kabila na may ginawa tayo. Huwag nating titingnan at bibilangin yun. Ang bilangin natin, Panginoon, nalulugod ka ba sa ginagawa ko doon sa simbahan mo? Nalulugod ka ba, Panginoon, sa ginagawa ng mga anak ko sa loob ng simbahan namin? Yan po ang magiging issue pagharap natin sa Panginoon. Hindi po kung ano yung mga nagawa natin, hindi naman po yun bibilang. Kundi yung nalugod ba ang Diyos ng mga anak mo ay nakakilala sa Kanya. That's the issue. Okay? Sabihin niyo, pinag-ayabang niyo rito, liit naman ang simbahan niyo. Wala pong maliit, malaki pagdating simbahan. Ang issue dito, sigurado ka ba na ang kaluluwa mo ay papunta ng langit? Baka hindi pa. Huwag tayong mayabang sapagkat minsan may mga nabaptize ako dyan sa baptist na yan, nung taon pa yun eh. Pero nasaan kayo kung baptize kayo rito? Ang isang taong baptize na taga rito, nakikita rito, nagpapunction dito dahil ikaw ay kinabit sa katawan, kung ikaw ay daliri, gumagalaw ka. Di ba? So dito po ay maraming nakakasalubong tayo dyan, pero sabi ko, huwag natin pansinin, masasaktan lang sila eh, pag ako magsalita. Now, dito po ay, pangalawa, number 2, nais ng Diyos. Number 2, nais ng Diyos na tayong hindi matitinag. Kanina, nais ng Diyos na tayo maging matatag. Ngayon ay dapat hindi tayo matinag. Bakit po? Look at this verse, 15. Okay? Number 2. Okay. Bakit tayo dapat hindi matitinag? Ito ay mga halimbawa ng pagiging matatag. Tingnan po natin, number 1. Ang pagkakaiba, okay, na yung sinasabi mo, kaya lang, nagsasabi ka na Kristiyano kung matagal na eh. Kanina may kausap ako. Kaya sabi ko, wag na lang po natin, sister, pagsabihan ng grabe yung parabang galit ka kasi masasaktan yan, lalo ang puso. Kasi minsan nagsasabi, kailang taong ka na rin sa simbahan? Tagal na po ako dito. Kaya lang, pag sasamahan mo siya, kung ano yung ginagawa ng mundo, ginagawa pa rin niya. So what's the use? Kaya yung mga kaibigan niya sa labas, di niya madadala sa Panginoon. Bakit? Sasabihin ng kaibigan niya, anong gagawin ko dyan sa inyo? Yung ginagawa namin, ginagawa mo rin eh. Tama po ba ako? Paano mo siya madadala sa Panginoon? Ikaw mismo gumagawa ng ginagawa nila. Tama ba? So yun po ang kaibahan natin. Kung totoo sa Panginoon ka, kakaiba ka. Sabi, inaalok ka. Magbabanggit ako, wag kayong magalit sa akin. Kasi talagang sakop kami ng lupa. Pag sakop tayo ng lupa, under tayo ng government, di ba? So sakop ka. Pag nagpatawag, ang barangay, na lahat ay pupunta sa piyesta. Pupunta ako nun, bakit hindi? Pero hindi ako sa inyo makikisali. Papakita ko sa iyo na sinabi mo kasi gobyerno ka eh. Sige, punta ako. Pero di mo ako dyan makikita, ang gagawa ko dyan, ginagawa nyo. That's my stand. At iginagalang ng gobyerno sapagkat ang bawat organisasyon na ang purpose nito ay mabuti, tanggap yan ng government, tama?
Pero kung ikaw mismo na ang gumagawa ng ginagawa nila, ikaw na ang may problema, hindi na yung paninindigan mo. Tama po ba ako? Kahapon, di ba? Maliit na issue. Diba? Lahat ng mundo nagkakaroon ng ganyan tungkol sa love. Kung anong ginawa nila. Hindi naman nagbigay ka po rin sa Diyos eh. Nagsayawan kung ano-ano. So be it. Sa kanila yon. Pero sa atin po, dapat hindi tayo nakikita sa ginagawa nila sapagkat anak ka na ng Diyos eh, binago ka na nga eh. So dito po ay sabi ng Biblia sa atin, sa number 2, na dapat na manatili, sabi ng Diyos, manatili tayo na tayo hindi matitinag sa mga bagay na ito. Ay paano kung nag-invite sa'yo, crush mo. Di ba? Ay mga kabataan talaga, pag gano'n, pag na-invite ng crush niya, ay talagang mabilis pa sa alas 4 yan eh. Okay? At hindi natin ginagamit yan dito. Na kaya tayo nakakaraang ng maraming mga visitor dahil mayroon tayong mga pugi at mga magaganda. Hindi natin ginagamit yan dahil yan mga kalaman. Hindi yan pang sa Diyos. Pag sinabing pang laman, ay alam niyo sa kaawa yun. So dito po ay mapansin natin, nais ng Diyos na manatili tayong hindi matitinag sa mga ginagawa at sinasabi ng Biblia sa atin. Ang dami nating doktrinang napapag-aralan every Sunday, Sunday school. Kahit sa preaching may natutunan kayo. Kaya lang bakit hanggang ngayon? Kung tayo ay nagsasabi sa Panginoon na sa'yo na ako, bakit ginagawa natin ang gawain ng mundo? Yun po ang medyo malaking pagkakaiba. Sapagkat sabi po diyan, okay? Yung magawa natin, ganun pa rin, walang pagbabago. Ibig sabihin, hindi po tayo natuto ng salita ng Diyos. Pakilabas yung Proverbs 23:23. Okay? Proverbs 23:23. Ilabas po. Yan. Bakit ko po dinala ito sa inyo? Pag-aralan natin to. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili naman. Bumili ka ng karunungan, ng mangaral at kaunawaan. Next verse 24 hanggang 25. Okay? 24. Ang ama ng matuwid ay lubos na sasaya at ang nagkakaroon ng matalinong anak ay magagalak sa kanya. Di ba? Sino may mga magaganda ang grades ng mga anak nung magbigayan ng cards? Di ba? Honor ng mga tatay yun. Wow, amen Lord, thank you. Okay? Pero yung mayroon kang anak na suwain, parang malulungkot ka. At hindi yun honor eh, di ba? Next, 25. Tingnan niyo pong verse 25. Pero, verse 25. Hayaan ang inyong ama at ina ay sumaya at siyang nagsilang sa iyo ay lumagaya. Bakit po? Okay? Sapagkat alam nila na kahit nandoon ka sa klase mo, nandoon ka sa mga kabarkada mo, hindi ka kikilos ng kilos nila sapagkat alam nila na turuan ka ng nanay at tatay mo ng tamang pagkilos sa tahanan. Hindi yung pag wala si papa at mama mo, parang ka nakawala sa turil. Diba? So yun po ang natural na ng mga Pilipino. So dito ay napakaganda rito na maraming mga magulang natutuwa dahil ang Diyos nagsabi sa atin ayon dito sa verse na ito na nais ng Diyos na manatili tayong hindi natitinag sa mga itinuro sa atin. Kung naturoan kayo sa Sunday school, ito i-practice natin. Huwag nating dadalhin doon. Bakit po? Ito ang kaibahan again nila sa atin. Yes, kaibigan natin sila bilang mga Filipino people. Pero iba sila dahil ikaw ay malinis na. Nilinis ka na ng Diyos sa iyong kasalanan. Huwag ka na bumalik doon sa karumihang yon. Okay? So ito po ay magandang bagay dito sa atin, kaya nailabas ko po yung Proverbs. Verse 26 and 28 ng ating verse. Proverbs pa rin. Okay, Proverbs. Ito ay suling warning sa verse 26 and 28. Po, verse 26. 26 muna. Okay? Balik mo ang 26. Ayan. Bagaman ang kanyang pagkamuhi ay mapagtakpan ng kadaya ng kanyang kasamaan ay malalantad sa harap ng kapulungan. Minsan, wala kasi nakakikita eh. Pag daw ka nasulo ka na lang, lalabas yung naturalisa mo kung ano ka dati. Okay? Kaya dito po tayo natuturuan ng salita ng Diyos na pag nandoon ka na nag-iisa ka, humingi ka ng kapangyarihan ng Diyos na huwag kang matutok sa mga bagay, pati isip mo, i-control ng Diyos sapagkat pag magsusulo ka lang sa isang lugar, ang dami mong naiisip na kasamaan eh. Tama ba? So yun po ang tinutukoy ng verse 26, verse 28. Tingnan natin po. Ito po ay suling warning sa atin against immorality at drunkenness. Yung mga kapatid, ang drunkenness, hindi lang po yung mahilig mag-inom.
minsan ang kalasingan, lasing sa posisyon. Lasing sa kapangyarihan. Akala niya siya na yung lahat eh. Wala niyan sa mga anak ng Diyos na laging lasing. Mabuti pa lasing sa Espiritu, okay yun. Nagsasalita siya, nagpipreach siya, nag-witness siya sa office. Pero yung maging kang lasing sa posisyon mo na makapangyarihan ka na, parang ikaw na yung may hanap. Yun po ang sinasabi, isang side ng drunkenness. Okay, pangalawa, verse 28, ang sinungaling na dila ay di namumuhi sa kanyang mga, tingnan niyo po ibig sabihin yan, at ang bibig na di tapat magpuri ay gumagawa ng kasiraan. Hindi na dapat nakikita yan at naririnig sa atin dahil ang ating bibig ay sinilyuhan, nilinisan ng Panginoon. Kaya dapat tayo ay magiging di matitinag sa mga bagay ng mundo na gusto na tayong dalhin doon. Nananahimik tayo at nananindigan tayo na ang Panginoon nangako ng isang binago ni Kristo. Dapat Kristo na ang nakikita sa kanyang buhay, hindi na ang kanyang dating buhay. Kaya dito po ay sa pangalawa, na nais ng Diyos na tayo hindi natitinag sapagkat pinapalalahanan tayo nito na sa kahalagaan ng pagiging matatag, okay, ay dapat maipakita natin sa kanila hindi lamang sa kilos, salita at sa lahat. Napagkat dito ay pangalawa, letter B, dapat nating malaman kung ano ang ating pinaniniwalaan, bakit natin ito pinaniniwalaan. Yun po ang kaibahan sa ating mga nakakilala sa Diyos at sa kayong mga tagalabas. Okay? Sila, may Diyos sila. Kaya lang ang Diyos nila, may mata, hindi nakakakita. Samantalang tayo, alam natin na kahit ang Diyos natin ay buhay, hindi tayo pwedeng kumilos ng ginagawa ng dahil sapagkat nakikita tayo harap-harap tagus-tagusan eh. Hindi natin po dapat gagawin ang mga ginagawa ng iba sapagkat habang tayo ay nandito, tayo po ay minamasdan ng ating Panginoon. Letter B, dapat nating malaman kung ano ang ating pinaniniwalaan dito na minsan nagsasabi ka na binago na ako ng Diyos, naniwala ko sa Panginoon. Pero bakit mas malakas ang hila ng kamunduhan sa buhay mo? So doon po tayo nagkakaroon ng problema. Kaya ang nais ni Pablo dito sa sulat na ito, na ang nais ng Diyos sa atin manatili tayong hindi matitinag sa anumang akit, anumang hingi, anumang alok ng sanlibutan sa atin. Kailangan nating ibase ang ating paniniwala sa salita ng Diyos, siyempre. Pangalawa, maliban sa salita ng Diyos, ibase ang ating pananampalataya sapagkat ang salita ng Diyos settled in heaven, hindi na po ito magbabago. Ang nagbabago ay ang tao. Kaya nga po mga kapatid, ang trabaho natin, ito po ang talagang crucial. Sabihin ko sa inyo totoo, every day, every minute ng buhay natin, dapat lagi tayong nakapokus sa Diyos. Bakit po? Isang araw, maraming mawawala. Pero pag sabi ng Panginoon, ang pakiusap ni Pablo sa atin, una, maging matatag. Pangalawa, huwag matitinag kung ano man ang nakikita natin. At ang pangatlo, mga kapatid dito, okay? Bago natin tingnan ang pangatlong ito na tayo manatili, ano ang pangako ng Diyos sa mga mananampalataya? Isipin nyo, ano ba ang pangako sa atin ng Panginoon? Okay? Una, siyempre, buhay na walang hanggan at kaligtasan. Di niya tayo pababayaan, di ba? At ano pa? Yung ibon nga, di ba? Hindi ba niya nagtatrabaho pero pinapakain ng Diyos? Tama? Ano pa pumapansin natin dito? Okay? Sino sa atin, okay, ay dumaan sa maraming tribulation, kapighatian, okay, distress, nagkasakit, di ba? Pero ang blessing, gumaling. Mabuti kung nagkasakit ka, di ka nabuhay. Kaya blessing po yun eh. Sinito po ay nagkaroon ng kung ano-anong problema sa buhay niya. Kaya dito po, tingnan natin po ang verse na ito. Okay? Verse 37, lakas tayong ay, kung malapit tayo lalo sa Panginoon, lahat tayong magiging closer sa Panginoon. Okay? Ang Panginoon ay bibigyan tayo ng kalakasan. Ibalik natin yan doon sa pangako ng Diyos sa Romans chapter 8. Okay? Romans chapter 8, tingnan natin to. Tapos dito natin po makikita, bakit tayo kailangan manatili, number 3. Dito ay magtatapos sa pangatlo. Bakit tayo kailangan manatili? Tingnan niyo po ang Romans 8. Okay? Doon po sa Romans 8:37. Okay? Romans 8. Okay. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa nagtatagumpay sa pamagitan niya sa atin na umiibig sa Kanya. Di ba? Ano pa mapapansin natin dyan? Verse 38. Okay? Verse 38.
sapagkat ako'y niniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, napansin niyo po ba ito? Huwag tayong kailanman magkakaroon ng kunti. Okay? Kala ko tuloy, buhay pa nun si Barrio Pick. Nagkaroon ako ng kunting discouragement. Nag-isip ako, sabi kasi ng amo ko, pag hindi ka naging pagpapastor mo, naging epektibo, balik ka dito. Nagkaroon ng problema. Nung patapos ng service, ay nandun ako, nabuhugas ako. Ano ka, balik ko na Manila bukas. Maya-maya dumating si Barrio Pick, kasama yung si Roland. At dito po ito napagtanto, ano po. Sabi dito ng Biblia, ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kapatid, ni ang buhay, ni ang mga anghel. Tingnan nyo buhay, anghel. Sino ba yung mga anghel? Ito yung mga principalities, makapangyarihan ito yung mga espiritu. Okay? Ano pa? Mga pinuno. Ito yung mga nakatataas. Ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga bagay na makapangyarihan. Kapangyarihan yun. Verse next. 39. Ganyan po ito. Ni ang kataasan, ni ang sa kaliliman, ni ang alin pamang nilalang, ay hindi ano daw? Sa pag-ibig ng Diyos na kay Jesus. Mga kapatid, nangako ang Panginoon. Nais ng Diyos tayo maging matatag, na tayo maging di matitinag, at nais ng Diyos na tayo ay manatili. Bakit po? Sapagkat doon po ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, doon sa mga nakatagal, akala natin sa atin yung kakayahan na makatagal sa mga bagay na ito. Oh, my friend, no. Laman lang tayo eh. Wala tayong kakayahan na mag-extend ng gusto natin. Maraming mayayaman, maraming doktor, pero hindi na-extend ang buhay nila. Ito lang po ang pangako ng Panginoon sa atin. Ni ang mga bagay na ito. Okay? Kaya sabi John chapter 6 verse 7, na magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo rin ba ay magsisialis? Tatlo po ang pakiusap ni Pablo sa atin. Una, maging tayong matatag. Pangalawa, huwag matitinag. At pangatlo, manatili tayo. Bakit po? Darating na po siya. Paano isang araw dumating siya at wala kayo at ako lang nandito? Just imagine. Sa tingin niyo, matutuwa ba siya? Dumating siya, ako na lang nandito at kayo wala? That's the point. Okay? Sabi niya dito, manatili kayong matatag, di matitinag, at manatili tayo. Bakit po? Doon sa huling lubid na yon ng ating tibay, sabi ng Matthew 15 verse 8, ang mga bayang ito, ang mga taong ito ay malalapit sa akin ang kanilang mga bibig. Tumatawag, Ama ko, Diyos ko, Panginoon ko. At pinangarangalan ako, Panginoon, salamat, ang dami naming blessing. Ang kanilang mga labi, nagsasabi ng lahat na ginawa ng Diyos. Ngunit, okay, pakalabas po, Matthew 15:8, yan, 15:8, Matthew 15:8. Okay, at tingnan niyo po iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, sa mga entablado, sa mga munisipyo, purihin ang Diyos! Are you listening? Dami nila. Pagandahan ng, purihin ka o Diyos! Hallelujah! Pagandahan sila ng sigaw, ayon sa kanilang mga bibig, mga labi. But look at this, mga kapatid. Ngunit, ang kanilang mga, ano daw? What's the use? Nasabi mong Kristiyano ka, pero di nakikita ng Panginoon. Ang pakiusap ni Pablo sa atin, number 1, maging matibay, maging huwag matitinag, manatili tayo. Naintindihan niyo po ba ang mensahe na umagang ito? Tayo po'y magsitayo at tayo magkuklose. Ang tanong ng Panginoon, mananatili ka ba sa iyong paniniwala, sa iyong ginagawa, at sa iyong pag-aalaga, pag-aaruga sa mga taong wala pang kakayahan? Kung isa kang nanay at tatay, mananatili ka ba na patuloy mong aarugaan ang iyong mga anak para tumibay sa Panginoon? Kung kuya ka, kung ate ka, mananatili ka ba na aarugain mo ang kapatid mo dahil isang araw, mananagot harap tayo sa Panginoon at makita mo kapatid mo nandun sa impyerno, matitiis mo ba? Sa tingin ko, hindi mo kakayanin yan, mga kapatid. Bilang mga bunso, pinagpipray nyo ba ang iyong mga magulang, iyong mga kapatid, na manatili sa Panginoon? As we pray, nagaling nyo salamat po sa umagang ito.
Salamat po sa napakagandang mensahe, Panginoon, sa umaga ito. Kayo po ang kumilos, banal na Espiritu. Kayo po ang masunod. Habang po na kayo ko nakapikit ang ating mga mata, okay, ano man ang iyong kalagayan sa ngayon, okay, nais mo bang ibigay muli sa Diyos ang iyong buhay? Nais mo bang ibalik ang iyong sigla sa pagsisilbi sa Kanya? Mananatili ka ba sa Kanya? Mga kapatid, marami pa tayong dapat gawin dahil medyo natatagalan pa ang pagbalik. Ngunit mas kaunti ang mga taong handang gawin ito, mas kaunti ang mga taong nananatili sa Kanyang mga turo. Hindi ngayon ang panahon para huminto tayo. Ngayon ang panahon para muling magpaalala, maglingkod sa Diyos. Para sa ilan sa umaga ito, mga kapatid, kung nais mo na bumangon muli at ipangaral ay iyong Panginoon, kailangan mo tanggapin na ikaw ay Kanyang servant, pinagkakatiwala ang servant para ipangaral ay iyong Panginoon. At ngayong umaga, kung ikaw naman ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, nais mo bang tanggapin ang Kristong nagliligtas? Isang araw darating siya, baka mahuli na ang lahat. Kung di mo pa siya kilala, maaari lamang na ikaw po ay magtawag ngayong umaga, Panginoon, kailangan ko po kayo. Ako isang makasalanan din, kailangan kong maligtas ayon po sa iyong pinangako na ang sino mang manampalataya sa iyo ay magkakaroon kaligtasan. Gusto bang gawin yan ngayong umaga? Kung nais po niyong gawin yan ngayong umaga, tayo po'y manalangin na kailangan salamat po sa umaga ito. Sa mensahe na iyong pinadala, hari nawa po may natutunan kami na manatili kami sa mga itinuro mo sa amin sa Biblia, manatili kami bilang mga leader, mga tatay, mga nanay, na wala kami ibang inisip, kundi lumago sila, aming mga anak, na makilala kayo bilang Panginoon at huwag silang tatalikod sa mga pangako mo sa Biblia. At ang pangatlo, na sana Panginoon ang mga kabataan ngayon na mas nahuhulog o mas nahihikayat ng kamunduhan, Lord, sana wag naman pong mangyari na aming mga kabataan ay masalaputan ng mga kamunduhan, bagkos na matuto sila na lumayo doon sapagkat mga malinis na sila ay mga niligtas muna. At ngayong umaga, Panginoon, kung mayroon man po tatanggap sa iyo, Panginoon, harinawa, kahabagan niyo po ng kaligtasan ang sino mang tatanggap sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito is po.